Methuselah. Sa malawak na hanay ng mga kwento sa Biblia, madalas hindi napapansin ang buhay ng isang lalaki. Kilala si Methuselah bilang ang taong nabuhay ng pinakamatagal sa Biblia. Isipin mo ang lahat ng maaaring nasaksihan, naranasan at naunawaan niya sa tagal ng kanyang buhay. Ayon sa Biblia, si Methuselah ay nabuhay ng 969 na taon at pagkatapos ay namatay. Genesis 5:27. Pero hindi lang haba ng buhay ang mahalaga tungkol sa kanya. Pag-usapan natin ang kanyang pinagmulan. Galing si Methuselah sa isang kahangahangang lahi na puno ng mga taong nabuhay ng daan-daang taon at may matitinding karanasan sa Diyos. Nabuhay siya sa panahon na umaabot ng daan-daang taon ang buhay ng tao. Bata pa ang mundo noon at ramdam ng mga tao ang koneksyon sa kanilang pinagmulan. Sisimula pa lang noon ang pagdami ng sangkatauhan at sariwa pa ang buhay sa mundo. Matapos ang kwento ni Cain at Abel, nagkaroon pa ng ibang mga anak sina Adan at Eva. Habang lumalaki ang kanilang pamilya, lumawak din ang sinaunang lipunan ng tao. Ayon sa Biblia, matapos ipanganak si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 taon at nagkaroon pa ng maraming anak. Genesis 5:4. Bawat henerasyon ay nagkaroon ng mga anak at nagmana ng kaalaman kung paano magtanim, mag-alaga ng hayop at humanap ng ugnayan sa Diyos. Sa panahong ito natin nakilala ang ama ni Methuselah, si Enoch. Hindi tulad ng karamihan sa panahon niya na lumihis sa tama, naging kakaiba si Enoch. May malalim at natatanging ugnayan siya sa Diyos. Isa rin siyang propeta at bukod tangi dahil hindi niya naranasan ang kamatayan. Sabi sa Biblia, 65 taon si Enoch nang ipanganak si Methuselah. Pagkatapos nito, lumakad siya ng malapit sa Diyos sa loob pa ng 300 taon at nagkaroon pa ng mga anak. Nabuhay si Enoch ng kabuuang 365 taon. Pagkatapos isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Kinuha siya ng Diyos. Genesis 5:21-24. Ipinapakita nito na may malalim at personal na relasyon si Enoch sa Diyos. Galing sa matuwid at tapat na pamilya si Enoch. Ang anak niyang si Methuselah ay halos umabot ng 1,000 taon ang buhay at naging lolo ni Noe, isa sa pinakatanyag na tao sa Biblia. Sa panahong naging masama ang mundo, nagkaanak si Lamech sa edad na 182 at pinangalan ng Noe ang kanyang anak. Genesis 5:28-29. Tulad ng alam ng marami, pinili ng Diyos si Noe upang gumawa ng isang malaking arka na nagligtas sa mga tao at hayop sa panahon ng dakilang baha. Ibig sabihin, si Methuselah ay anak ng isang lalaking sobrang malapit sa Diyos, kaya't siya'y kinuha ng hindi namatay at lolo ng lalaking gumawa ng malaking bangka upang iligtas ang sangnilikha. Hindi lang mahabang buhay ang biyaya ng pamilyang ito, bahagi sila ng mas malawak na plano ng Diyos. Nabuhay si Methuselah sa panahon na kumakalat na ang kasamaan. Ang kanyang ama na si Enoch ay nagbabala sa mga tao ng isang malaking sakuna. Binanggit pa ito sa Bagong Tipan. Sa aklat ni Judas, mababasa ang mensaheng ipinahayag ni Enoch. Judas 14-15. Si Enoch, ang ikapitong sa linlahi mula kay Adan, ay nagpropesiya. Sinabi niya, dumarating ang Panginoon kasama ang napakaraming banal upang hatulan ang lahat. Ipapakita niya sa mga tao kung gaano sila kamali at ilalantad ang kanilang mapanghimagsik na salita at gawa. Malinaw ang babala, darating ang hustisya ng Diyos sa isang mundong puno ng kasamaan. Noong 65 taong gulang si Enoch, nagkaroon siya ng anak. Sinabi ng Diyos kung ano ang ipapangalan sa bata. Ang kahulugan ng pangalan ay, kapag siya'y namatay, darating ito. Hindi alam ng marami kung gaano kahalaga ang mga pangalan sa Biblia, lalo na sa wikang Hebreo.
Sa kasulatan, hindi basta-basta ang pangalan, may dala itong kapangyarihan at layunin. Halimbawa, ang pangalang Adan ay nangangahulugang mula sa lupa dahil doon siya nilikha. Madalas na ipinapakita ng pangalan sa Biblia ang kapalaran, mensahe o ugali ng isang tao, tulad ni Nabal na ang pangalan ay nangangahulugang hangal na tumugma sa kanyang asal. Kaya't ang pangalan ni Metusela ay higit pa sa kakaiba. Ito ay isang palatandaan, isang propesiya na nakapaloob sa pangalan, isang makapangyarihang pagkakakilanlan para sa isang bata. Mahalagang tandaan na ang pangalang Metusela ay hindi nagmula sa Ingles. Galing ito sa sinaunang wikang Semitiko. Alam mo ba ang kahulugan nito noon? Ibig sabihin nito, kapag siya'y namatay, ito'y mangyayari. Iyon ang kahulugan ng Metusela. Alam ni Enoch na kapag namatay ang kanyang anak, may malaking mangyayari, ang paghuhukom ng Diyos sa mundo. Dahil napakapasensyoso ng Diyos, pinahintulutan niyang mabuhay si Metusela ng mas matagal kaysa sa sinuman sa kasaysayan. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Nabuhay siya ng 969 na taon. At pagkalipas ng kanyang kamatayan, nagsimulang umulan. Dumating ang baha. Ang kanyang apo na si Noe ang naging sentro ng kwento. Hindi lang kilala si Metusela dahil sa kanyang mahabang buhay, ang kanyang pangalan ay may malalim na kahulugan. Puno ang Biblia ng mga simbolikong mensahe at ang kwento ni Metusela ay isang mahusay na halimbawa. Ang kanyang buhay ay konektado sa isa sa pinakamalalaking pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang dakilang baha. Mahalaga ang sandali ng kanyang kamatayan. Kapag tiningnan natin ang haba ng buhay ng mga unang patriarka, makikita nating nangyari ang baha sa parehong taon na namatay si Metusela. May ilang naniniwalang nalunod siya sa baha pero hindi iyon totoo. Pinalaki si Metusela ng isang banal na lalaki, ang kanyang ama na si Enoch na lumakad ng malapit sa Diyos. At ang kanyang apo si Noe kasama ang 3 niyang anak ay gumugol ng 120 taon sa paggawa ng isang napakalaking arka ayon sa utos ng Diyos. Malamang alam mo na ang kwento, pero heto ang isang mahalagang bagay na dapat tandaan. Narinig ni Noe ang mensahe ni Enoch tungkol sa paparating na paghuhukom. Alam niya na ang pangalan ni Metusela ay isang babala. Kapag namatay ang taong iyon, matatapos na ang panahon ng awa. Ipinapakita nito kung gaano ka mapagtiis at kabuti ang Diyos. Pinaantalan niya ang paghuhukom ng halos 1,000 taon. Ang mahabang buhay ni Metusela ay isang makapangyarihang paalala ng awa ng Diyos. Inilarawan ng Biblia ang Diyos bilang mayaman sa awa, isang pahayag na kabaligtaran ng madalas na paglalarawan sa tao, mayaman sa kasalanan. Sa halip na pabayaan ang tao sa kanilang maling gawain, gumawa ang mahabaging Diyos ng plano upang iligtas at ibalik sila. Ang awa ay nangangahulugang pagpapakita ng kabutihan o pagpapatawad sa isang taong dapat parusahan. Ito ay pagbibigay ng pangalawang pagkakataon na hindi naman karapat-dapat. Yan ang dahilan kung bakit kamangha-mangha ang sakripisyo ni Jesus. Hindi natin ito karapat-dapat. Iyon ay purong awa. Habang kaya nating maging mabait sa isa't isa, may hangganan ito. Pero ang kapatawaran ng Diyos ay lagpas pa sa kaya ng sinuman. Walang sukat ang kanyang awa. Siya ay tunay na mayaman sa awa. At ang pag-ibig na ito ay hindi lang damdamin. Pinatunayan ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Habang sina Enoch at Noe ay nagbibigay ng babala sa mga tao, karamihan sa kanila ay hindi nakinig. Tinawanan nila ang ideya ng paparating na paghuhukom. Ito ay naging isang mahalagang tema, hindi lang noong panahon ni Metusela, kundi pati sa ating panahon ngayon. Ang baha noong kanyang panahon at ang apoy na binanggit sa mga propesya ay parehong tanda ng katarungan ng Diyos.
Nagbabala ang Biblia na sa mga huling araw, pagtatawanan ng mga tao ang mga ideyang ito. Binanggit ito sa 2 Pedro 3:3 at Judas 1:18. Sabi sa 2 Pedro 3:3-4, Amplified Bible, una sa lahat, dapat ninyong maunawaan ito. Sa mga huling araw, pagtatawanan ng mga tao ang katotohanan, susundin nila ang sarili nilang kagustuhan at sasabihin, nasaan na ang pangako na babalik si Jesus? Simula pa noon, walang nagbago, pareho pa rin ang lahat. Kaya hindi dapat magulat ang mga mananampalataya kapag may mga taong ngayon na nagtatanong o nagbibiro tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Malinaw ang sinabi ni Pedro, mangyayari ito. At tulad noong panahon ni Noe, siguradong may mga nagduda rin sa kanya. Isipin mong gumagawa ng napakalaking bangka sa loob ng 120 taon habang pinagtatawanan ka ng lahat sa paligid mo. Siguradong parang habang buhay na ang pakiramdam noon. Ngayon, nakikita na natin ulit ang parehong mga reaksyon. May mga tao ngayon na pinagtatawanan ang ideya ng pagbabalik ni Jesus. Sinasabi nila, mahigit 2,000 taon nang sinasabi ng mga Kristiyano yan, pero wala namang nangyayari. Iniisip nila na ang buhay ay palaging pareho at magpapatuloy lang ng walang pagbabago, na hindi kumilos ang Diyos noon at hindi rin kikilos sa hinaharap. Pero may mahalagang katotohanan silang hindi pinapansin. Sa 2 Pedro 3:5-7, ipinaliwanag na noon pa man, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nilikha ang langit at hinugis ang mundo mula sa tubig. At sa pamamagitan din ng tubig na yon, nawasak ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ngayon, ang parehong salita ng Diyos ang nagtataglay sa langit at lupa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tubig kundi apoy ang darating, isang paghuhukom para sa mga tumatanggi sa Kanya. Nang una niyang nilikha ang mundo, iba ang anyo nito. Pagkatapos ng baha, nagbago ulit ito. Kaya't walang dapat magduda sa pangako ng Diyos na muli niya itong babaguhin sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng apoy at hindi tubig. Ang parehong kapangyarihan na lumikha sa mundo at humatol dito sa pamamagitan ng baha ay siya ring magdadala ng apoy bilang hatol. May malalim na aral ang baha. Ang mundo ay may moral na batayan at ang kasalanan ay hindi palaging palalampasin. Pati si Jesus ay tumukoy sa baha upang ipaalala ito, pero maraming tao ang piniling huwag pansinin ang mensaheng iyon. Ang tila mahabang panahon para sa atin ay hindi ganoon para sa Diyos. Tulad ng isang oras na parang napakatagal para sa bata, pero mabilis lang para sa matanda, iba ang pananaw ng Diyos sa oras. Hindi mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. Siya ay mapagtiis, pero kikilos siya sa tamang oras niya. Ang tingin nating pagkaantala ay ang pagbibigay pa niya ng panahon sa mga tao para magsisi at bumalik sa Kanya. Iyon ang Kanyang awa. Ito ang tinatawag nating awa ni Methuselah. Maraming mananampalataya ngayon ang nagpapasalamat na hindi pa bumalik si Jesus. 10 taon na ang nakalipas o kahit nung nakaraang taon lang. Bakit? Dahil sa panahong iyon, nabigyan sila ng pagkakataong magbago, lumago at magsisi. Ang oras ng Diyos ay puno ng kabutihan. Punong-puno ito ng awa. Ipinapakita ni Pedro ang kagandahan ng puso ng Diyos. Tugma ito sa sinasabi ng Diyos sa Ezekiel 33:11. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kagalakan sa pagkamatay ng masama. Ang nais ko ay tumalikod sila sa kanilang masasamang paraan at mabuhay. Tulad ng mahabang buhay ni Methuselah na sumasalamin sa pagtitiis ng Diyos, ang malalim niyang pag-ibig sa mga nawawala ay nagpaparamdam na tila ipinagpapaliban niya ang kanyang pagbabalik. Pero ang katotohanan ay babalik si Jesus sa oras na hindi inaasahan ng sinuman. Sabi ng Biblia, ito ay tulad ng isang magnanakaw sa gabi na aabutan ang maraming tao ng hindi handa. Kapag siya'y dumating, magbabago ang lahat. Mababago ang buong mundo.
Mawawala ang langit na may malakas na tunog at matutunaw ang mga elemento ng mundo sa matinding init. Sa panahon ni Methuselah at Noe, ang mga mapanlibak ang namamayani. Pinagtawanan ng mga tao ang mga babala at hindi nila pinansin ang katotohanan. Umabot sa puntong napakasama na ng lahat kaya't gumawa ng masakit na desisyon ng Diyos magsimulang muli. Nilipol niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha at iniligtas lamang si Noe, ang kaisa-isang lalaking namuhay ng matuwid. Sa Genesis 6, 5-8, makikita na nakita ng Diyos kung gaano kasama ang tao. Bawat iniisip ng puso nila ay puro kasamaan sa lahat ng oras. Nasaktan ang puso ng Diyos. Pinagsisihan niya ang paglikha sa sangkatauhan at nagpasyang linisin ang mundo mula sa mga tao, hayop at ibon. Pero nakasumpong ng pabor si Noe sa paningin ng Diyos. Iyon ang naging punto ng pagbabago. Ngayon nakikita natin ang parehong pattern sa ating panahon. Parami ng parami ang mga taong pinagtatawanan ang pananampalataya at ang ideya ng paghuhukom. Dumarami ang mga mapagduda at hindi ito aksidente. Maraming bagay ang nagtutulak sa ganitong kalakaran. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagtalikod ng modernong lipunan sa Biblia. Kapag wala ang gabay nito, nawawala sa mga tao ang malinaw na pagkaunawa sa tama at mali. Nababura ang hangganan ng mabuti at masama. Para sa marami, pareho na lang ang katotohanan at kasinungalingan. Sa ganitong klaseng mundo, ang sino mang tumatayo para sa katotohanan ay nagiging madaling target ng panlalait. At tulad noong panahon ni Noe, patuloy ang pagdami ng mga mapanlibak. Ang mundo noong nabubuhay si Methuselah ay ibang-iba sa mundo natin ngayon. Tulad ng nabanggit kanina, inabot ng maraming siglo ang kanyang buhay. At sa panahong iyon, nagbago ng husto ang lupain at ang mga puso ng tao. Ang dating mundong puno ng kagandahan at inosente ay naging madilim at tiwali. Lumayo ng lumayo ang mga tao sa Diyos at lalo pang lumalim sa kasalanan at paghihimagsik. Sa Genesis 6:5, King James Version, sinasabi at nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay laging masama na lamang. Ito ay panahong lubos ng nawalan ng direksyon ng sangkatauhan. Pero kahit sa gitna ng kadilimang iyon, may isang lalaking namuhay sa tamang daan, si Noe. Siya ay apo ni Methuselah at anak ni Lamech. Habang lumulubog sa kaguluhan ng mundo, pinili ni Noe na mamuhay ng may katapatan. Dahil sa kanyang pananampalataya, ipinahayag sa kanya ng Diyos ang isang mahalagang plano. Darating ang isang napakalaking baha, isang paraan upang linisin ang mundo mula sa kasamaan at magsimula muli. Pero hindi iniwan ng Diyos si Noe ng walang pag-asa. Binigyan siya ng paraan upang makaligtas. Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang malaking bangka, isang arka, upang iligtas ang kanyang pamilya at tigdalawa sa bawat uri ng hayop mula sa darating na kapahamakan. Sa Genesis 6:8, King James Version, sinasabi, "Ngunit ikaw ay aking papagtitibayin ang aking tipan, at ikaw ay papasok sa daong, ikaw at ang iyong mga anak, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo." Kaya habang ang natitirang bahagi ng mundo ay binaliwala ang mga babala at patuloy sa maling landas, sinunod ni Noe ang mga utos ng Diyos. Naghanda siya at ang kanyang pamilya para sa darating na sakuna. At habang nalalapit ang katapusan ng sinaunang mundong iyon, natapos din ang mahabang buhay ni Methuselah. Tahimik na nagtapos ang kanyang buhay,
isang hudyat ng pagtatapos ng isang panahon bago pa man tumaas ang tubig at tuluyang magbago ang kasaysayan. Sa mga unang bahagi ng Genesis, lalo na sa Kabanata 6, talata 1 hanggang 5, makikita natin ang anyo ng mundo bago dumating ang baha. Hindi ito mapayapa o mabait na lugar. Puno ito ng kasalanan, karahasan at matinding moral na pagkabulok. Isipin mo ang isang mundong sinusunod lang ng mga tao ang kanilang kagustuhan nang hindi iniisip ang bunga ng kanilang kilos. Ginagawa nila ang anumang gusto nila kahit pa may ibang nasasaktan. Walang halaga ang mga salitang katapatan, kabutihan o dangal. Hindi pinapahalagahan ng mga tao ang katotohanan o kabutihan. Normal na ang kasinungalingan at pagiging makasarili. Ang mga pamilya na sanay pugad ng pagmamahalan at seguridad ay naging lugar ng tensyon, pagtataksil at sakit. Ang mga kapitbahay ay hindi nagtutulungan, nagkakalabanan pa, at ang mga nasa kapangyarihan ay hindi nagbibigay ng hustisya. Sa halip ginagamit nila ang kanilang posisyon upang panatilihin ang kapangyarihan at tapihin ang mahihina. Pagkatapos, may isang kakaibang nangyari sa gitna ng kaguluhan, ang pagdating ng mga Nephilim. Sinasabi sa Genesis 6:2 NIV. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at pinakasalan nila ang sinumang kanilang pinili. Itinuturing ng marami na ang mga anak ng Diyos ay mga anghel na nahulog, bagamat may iba't ibang interpretasyon. Ang mga anak nila sa unyong ito ay tinawag na Nephilim na inilarawan sa Genesis 600 at 4 na bilang mga bayani ng sinaunang panahon, mga tanyag na lalaki. Hindi sila mga ordinaryong nilalang, sila'y malalakas, malalaki at iba sa karaniwang tao. Pero hindi nila pinabuti ang mundo, bagkus lalo pa nilang pinasama ito. Hinangaan sila ng mga tao, kinatakutan at maaaring sinamba pa. Ang kanilang lakas at katanyagan ay naging tukso na mas lalo pang lumayo ang mga tao sa iisang tunay na Diyos. Ang Nephilim ay naging simbolo ng mundong lumulubog sa kasamaan at kadiliman. Sa gitna ng madilim at magulong mundong ito, nakita ng Diyos ang lubos na kasamaan ng sangkatauhan. Pero kahit sa kadilimang iyon, may naiwang pag-asa, isang lalaking nagngangalang Noe. Sinasabi sa Genesis 6:8, ngunit si Noe ay nakatagpo ng pabor sa paningin ng Panginoon. Nabuhay si Matusalem sa panahon ni Noe, kaya't nasaksihan niya ang mga huling taon ng mundong iyon. Kaya ang pag-unawa sa buhay ni Matusalem ay pag-unawa rin sa panahon ni Noe. Ano nga ba ang itsura ng panahong iyon? Sinabi ni Jesus sa Lucas 17:26 hanggang 30, Amplified Bible. Kung paano ang nangyari noong panahon ni Noe, ganoon din ang mangyayari sa panahon ng anak ng tao. Ang mga tao ay kumakain, umiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganoon din sa panahon ni Lot, ang mga tao ay kumakain, umiinom, bumibili at nagbebenta, nagtatanim at nagtatayo. Ngunit sa araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at nilipol silang lahat. Ganon din ang mangyayari kapag nahayag ang anak ng tao. Sa madaling salita, nabubuhay ang mga tao ng karaniwan. Abala sila sa kasal, pagkain at kalakalan. Ganyan ang mundo ni Matusalem. Tuloy lang ang buhay ng lahat na hindi namamalayang may paparating na sakuna. Ganito rin ang panahon natin ngayon, parang bumalik ang panahon ni Matusalem. Patuloy ang buhay, umiikot pa rin ang mundo. Ginagawa ng mga tao ang kanilang nakasanayan na para bang wala namang mali. Lahat ay tila normal hanggang sa pumasok sina Noe at ang kanyang pamilya sa daong. Doon dumating ang baha. Ang salitang Griego na ginamit ay kataklismos, isang marahas at napakalakas na pangyayaring nagbago sa lahat.
Hindi ibig sabihin ni Jesus na magiging mapayapa o madali ang panahon bago ang paghuhukom. Sa panahon ni Noe at ni Lot, masama na talaga ang kalagayan. Pero dahil normal na sa lahat ang kasamaan, naging bahagi na lang ito ng pang-araw-araw na buhay. At doon ito naging lubhang mapanganib. Ang salitang isinaling na hayag sa Lucas ay apokalipto, kung saan nanggaling ang salitang apocalypse. Pero sa orihinal na Griego, ang kahulugan nito ay ibunyag o ilantad. Hindi ito tungkol sa kaguluhan, kundi sa pagbubunyag ng mga nakatago. Nang dumating ang baha sa panahon ni Noe, maaring nagsipagmadali ang mga tao na iligtas ang kanilang bahay at ari-arian, pilit na pinanghahawakan ng meron sila. Ngunit lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Ganon din, kapag bumalik si Jesus, ang mga tunay na handa ay hindi mag-aalala sa mga bagay na iiwan nila. Hindi nakatali ang puso nila sa mga bagay, nakatali ito sa langit. Dahil kapag dumating na ang sandaling iyon, tapos na ang panahon ng pagpili ng pagsunod. May mga tao na natatawa kapag naririnig nila ang mga sermon tungkol sa impyerno o sa darating na paghuhukom. Iniisip nila na pananakot lang ito, mga kwentong ginawa para takutin ang mga walang alam o inosente. Akala nila masyado silang matalino para maniwala sa ganyang bagay. Pero narito ang isang mahalagang bagay na dapat tandaan. Mas madalas magbanggit si Jesus tungkol sa impyerno kaysa sa ibang paksa. Bakit? Dahil gusto niyang maunawaan ng mga tao kung gaano kaseryoso ang mga desisyon nila sa buhay. Puno ang kasaysayan ng mga taong nagkaroon ng pagkakataong gawin ang tama. Ngunit nawala na ang pagkakataong iyon magpakailanman. Ang susunod na malaking kaganapan sa oras ng Diyos ay ang pag-akyat ng simbahan o rapture. Isa ito sa pinakadakilang pag-asa ng pananampalatayang Kristiyano. Misteryoso ito, kamangha-mangha at matagal nang inaasam. Kailan ito mangyayari? Ano ang magiging itsura nito? Ayon sa Biblia, kapag bumalik si Jesus mula sa langit, makikita ito ng lahat. Siya'y magpapakita sa kalangitan at ang mga tagasunod niya ay aakyat upang salubungin siya. Ang kaganapang ito ang tinatawag na rapture at may isa pang detalyeng ibinigay si Jesus tungkol sa mga huling araw. Isang bagay na makikita sa lipunan ni Noe at Lot. Binanggit niya ang 8 pang-araw-araw na gawain: pagkain, pag-inom, pag-aasawa, pagbibigay sa pag-aasawa, pagbili, pagbebenta, pagtatayo at pagtatanim. Wala namang masama sa mga ito. Bahagi lang ito ng normal na buhay. Pero ito ang problema, sobrang abala ang mga tao sa kanilang mga gawain na hindi nila napansin ang mga palatandaan sa paligid nila. Sobrang tutok sila sa pamumuhay, hindi nila alam na nasa huling mga araw na pala sila. Sa isang salita, ang pangunahing problema ay materialismo. Sobrang nakatuon ang mga tao sa mga pisikal na bagay, kaya't nawalan sila ng koneksyon sa espiritual o sa mga bagay na walang hanggan. Isa ito sa mga katangian ng panahon ni Noe at Lot, ang pagkahumaling sa material na bagay. At gaano karami niyan ang nakikita natin sa mundo ngayon. Kung tutuusin, parang sinakop na ng materialismo ang malaking bahagi ng lipunang kanluranin at pati ang simbahan ay hindi ligtas dito. Marami sa mga nagsasabing tagasunod ni Kristo ay kasing tutok din sa mga pag-aari gaya ng mga hindi naniniwala, gaya ng sa panahon ni Noe. Ganito ang pagkakalarawan sa Lucas 17:26. Kung paanong nangyari noong panahon ni Noe, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Para maunawaan kung ano ang magiging kalagayan bago bumalik si Jesus, kailangan nating tingnang mabuti ang nangyari noon. Upang gawin ito, bumalik tayo sa Genesis, kung saan makikita natin ang paglalarawan ng panahong iyon. Makakatulong ito upang makita ang panganib at kung paano maging handa. Napag-usapan na natin ang laganap na kasamaan sa panahon ni Noe at Lot. Punong-puno ng kasamaan ang mundo noon.
Pero hindi makatarungan kung doon lang matatapos ang kwento, dahil may pag-asa rin. Sa katunayan, may dalawang positibong bagay. Ipinapakita ito sa Henesis 6:9. Ito ang kwento ni Noe. Siya ay isang mabuting tao, walang kapintasan sa kanyang panahon at namuhay siyang malapit sa Diyos. Sa gitna ng isang tiwaling mundo, may isang tao na may malalim at personal na ugnayan sa Diyos. Naririnig niya ang tinig ng Diyos, nauunawaan ang kanyang pananaw at natutunan kung ano ang darating. Si Noe ay malinaw na halimbawa para sa ating mga mananampalataya. Siya at ang kanyang pamilya lamang ang nakaligtas sa baha. Ipinapakita nito ang isang mahalagang bagay: kung gusto nating makalampas sa mga darating na pagsubok, kailangan nating mamuhay tulad ni Noe. Hindi naligaw si Noe sa dilim tungkol sa darating na kapahamakan. Dahil nanatili siyang malapit sa Diyos at sumunod sa Kanya, binigyan si Noe ng espesyal na kaalaman tungkol sa mga mangyayari at kung paano maghanda. Ipinahayag ng Diyos sa kanya hindi lang ang sakuna, kundi pati ang mga hakbang na dapat niyang gawin para makaligtas silang mag-anak. Tulad ng mga negatibong aspeto ng panahon ni Noe na makikita pa rin ngayon, ang pag-asang bahagi ng kwento ay totoo rin ngayon. Hinaharap natin ang mga panganib at pangyayaring hindi natin palaging kayang hulaan o lubusang maunawaan. Pero naniniwala akong hanggang ngayon, patuloy na nangungusap ang Diyos sa mga handang makinig. Nagbabala siya, gumagabay at nagpapakita ng daan pasulong. Ngayon, pag-usapan natin si Matusalem. Kaunti lamang ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang buhay, pero alam natin na nabuhay siya sa isang kakaibang panahon, isang panahong mahirap isalarawan. Hindi lang sa haba ng buhay niya nakasalalay ang pamana ni Matusalem. Siya ang lolo ni Noe, at sa linyang iyon ng pamilya na ipasa ang pag-asa. Si Noe ang naging susi sa pag-iingat ng buhay sa panahon ng baha. Sinasabi sa Genesis 5:22, si Noe ay 500 taon nang siya ay naging ama nina Sem, Ham at Japet. Kaya't sa mga inapo ni Matusalem, muling nabigyan ng pagkakataon ang sangkatauhan. Nagsimula ang isang bagong yugto sa kwento ng tao. Namumukod tangi ang mahabang buhay ni Matusalem sa Biblia, napapalibutan ng mga kwento ng baha, milagro at mga higante. Matagal nang nagtatanong ang mga tao kung ano ang kahulugan ng edad niya. Literal ba ito? Simboliko? Bunga ba ito ng kondisyon ng sinaunang mundo o isang natatanging biyaya mula sa Diyos? Anuman ang dahilan, may mas malalim na kahulugan ito. Ang edad ni Matusalem ay sumasalamin sa malaking pagtitiis at awa ng Diyos na naghihintay bago ibuhos ang hatol. Sa panahong lumulubog ang sangkatauhan sa kasamaan, ang mahabang buhay ni Matusalem ay tahimik na paalala na naroon pa rin ang biyaya ng Diyos. Ang maraming taon niya ay tila pagkaantala. Ang Diyos ay nagpapaliban ng paghuhukom upang bigyan pa ng oras ang mga tao. Sa ganitong paraan, ang buhay ni Matusalem ay simbolo ng awa ng Diyos na patuloy na nagniningning kahit sa pinakamadilim na panahon. Bagaman kaunti ang alam natin sa kanyang personal na kwento, ang buhay niya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at aral na mahalaga pa rin hanggang ngayon. Mahalaga ang oras. Pinapaisip tayo ng edad ni Matusalem tungkol sa kahalagahan ng panahon. Ano ang ginagawa natin sa oras na ibinigay sa atin? Hindi ito tungkol sa dami ng taon, kundi kung paano natin pinipiling gamitin ang mga ito. Maikli ang buhay. Kahit si Matusalem na siyang pinakamatagal na nabuhay ay namatay rin. Paalala ito na may hangganan ang oras, gaano man ito kahaba sa tingin natin. Sinasabi sa awit 72, 12, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami magkaroon ng pusong marunong. Ipinapaalala ng talatang ito na mamuhay tayo ng may pag-iisip, ginagawa ang bawat araw na makabuluhan.
pamana at impluensya. Hindi lang nakilala si Matusalem dahil sa haba ng kanyang buhay, siya rin ang lolo ni Noe. At si Noe, gaya ng alam natin, ang piniling instrumento ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng daong. Dahil sa lahi ni Matusalem, nabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga tao. Ipinapakita nito na ang ating pamana ay hindi lang sa sarili nating ginagawa, kundi sa paraan ng paghubog at pag-inspirasyon natin sa susunod na henerasyon. Pananampalataya sa tamang panahon ng Diyos, may paniniwala ang ilan na maaaring ang kahulugan ng pangalan ni Matusalem ay nagsasaad na darating ang baha matapos ang kanyang kamatayan. Kung totoo ito, nangangahulugan na may nakatakdang oras ang Diyos mula pa noong una at bahagi ng plano ang buhay ni Matusalem. Tumutugma ito sa Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at itutuwid niya ang iyong landas. Misteryo ng biyaya ng Diyos. Tulad ng nakita natin, nabuhay si Matusalem sa panahon ng lumalalang kasamaan, ngunit pinagkalooban siya ng Diyos ng napakahabang buhay. Paalala ito na ang biyaya ng Diyos ay hindi palaging ayon sa ating lohika, ngunit ito ay patuloy na kumikilos. Ang kanyang buhay ay makapangyarihang paalala ng hiwaga sa likod ng awa at biyaya ng Diyos, isang katotohanang makikita rin sa Efeso 2:8-9. Kayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito galing sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi bunga ng gawa upang walang sinumang makapagmalaki. Tayo'y manalangin. Amang makapangyarihan, kami humahanga sa higit na layunin ng buhay. Sa kamanghamanghang paglalakbay ni Matusalem, naaalala naming may kwentong mas malawak kaysa sa aming naiisip. Ang kanyang 969 na taon ay patunay ng iyong banal na plano at ng malalalim na hiwagang nakapaloob sa iyong nilikha. Panginoon, gaya ng pagbibigay mo kay Matusalem ng lakas sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, hinihiling namin na ikaw din ang gumabay sa amin sa bawat araw ng aming buhay, gaano man ito kaikli o kahaba. Tulungan mo kaming pahalagahan ang oras na ibinigay mo. Ituro mo sa amin kung paano makita ang kagandahan sa panandalian at sa walang hanggan. Ipaalala mo sa amin na kahit ang maiikling buhay ay maaaring magtaglay ng malalim na kahulugan. Naway hikayatin kami ng kwento ni Matusalem na maging matiisin, maging saksi ng iyong katotohanan at manatiling tapat sa pananampalataya sa bawat yugto ng buhay. Sa bawat hininga, sa bawat pagsubok at sa bawat kagalakan, hayaan mong maging paalala ang kanyang mahabang buhay na mamuhay ng buo, magtiwala ng malalim at manalig sa iyong di nagbabagong pag-ibig. Sa iyong banal na pangalan kami nananalangin. Amen.